Ang tamad na si Taro. Noong unang panahon, sa isang lugar sa Japan ay naninirahan si Taro. Isang batang matatawag na pinakatamad na batang nabuhay sa mundo. Buong araw hihiga lang siya sa higaang kahoy sa labas ng kanyang kubo at walang ibang ginawa kundi makipagkwentuhan sa mga napapadaan. Napakagaling ni Taro sa pagsasalita niya na kahit pa humiga lang siya at makipagkwentuhan buong araw, namamangha pa rin ang mga tao sa kanya. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Nakita siya ng isang magsasaka dati at aamponin sana siya nito. Pero talagang napakatamad ni Taro para sa magsasaka. Hindi niya kayang konsintihin ng isang napakatamad na anak. Kaya binigyan siya ng magsasaka ng sariling kubo upang tirahan. Nahalina sa kanyang mga salita, ang mga taga-nayon ay nasabik pasayahin si Taro. Kaya dinadalhan siya ng pagkain at inaalagaan ng kubo. Na tila ba ginagawan sila ng pabor ni Taro sa pagtanggap ng tulong nila. Isang araw, nag-iwan si Ginang Chinhuan ng dumplings para kay Taro. Kainin mo ang dumplings habang mainit at masarap pa, Taro. Kung wala akong bisita ngayon, ako mismo ang nagpakain sa'yo. Pasensya na, pero pwede bang kainin mo sila? Ginang Chinhuan, kapag sa iba, alam nyo ba na ang nabubusog sa akin ay ang tiyan ko? Pero pag sa inyo, ang nabubusog ay ang kaluluwa ko. Ang dumplings ninyo ay ang pinakamasarap sa buong Japan, Ginang Chinhuan. Salamat po. Oh, isa kang kayamanan, Taro. Sinubukan ni Taro kainin ang dumplings habang siya ay nakahiga at nahulog ito sa lupa. Oh, hindi! Ngayon, ang mahal na hari ng katamaran na sa Ginoong Taro ay talagang ayaw patinag na tumayo at pulutin ang mga nahulog na dumplings sa lupa. Kaya hinayaan na lang niya ang mga ito at naghintay ng taong mapapadaan para pulutin ito para sa kanya. Ilang oras pang lumipas, wala talagang napadaan sa lugar na iyon dahil tag-araw noon at napakainit. At sa wakas, isang lalaki, ang gobernador ng probinsya na iyon, ang napadaan sa kubo ni Taro. Magandang araw, inyong kamahalan. Kilala mo ba kung sino ako, binata? Inyong kamahalan, ang ginoong kagaya ninyo na kagalang-galang na may grupo ng mga sundalo at gwardya ay siguradong galing sa isang mataas na posisyon. Aba, natutuwa ako sa karisma mo. Ako nga pala ang gobernador ng probinsyang ito. Kagalang-galang na Ginoo, maaari ba akong makisuyo sa inyo na utusan nyo ang isa sa mga tauhan nyo na pulutin ng mga dumplings na yon? Bakit hindi mo naman mapulot ang mga ito? May karamdaman ka ba? Naku, wala po. Pero sa isang tulad kong komportabling nakahiga rito, sigurado akong alam ninyo na talagang istorbo para sa akin ang tumayo. Isa pa, madaraanan din naman ito ng tauhan nyo. Pero hindi ba kasing halaga ng oras mo ang oras namin, binata? Bakit naman kami hihinto para gawin ang isang bagay para sa iyo na kayang-kaya mo namang gawing mag-isa? Tignan mo, isa kang magiliw na binata. Magsimula ka ng negosyo. Tutulungan kita. Isang negosyo? Wala naman akong importanteng pangangailangan para mag-aksaya ng oras sa pagnenegosyo. Napakabuti ninyo sa aking Ginoo pero hindi po para sa akin ang pagnenegosyo. Magtrabaho ka sa akin kung ganon nang makita mo ang mundo. Ang mundo ay langit, mga ibon, mga ilog at mga puno. Kitang-kita ko na po sila kung nasaan ako. Salamat po sa pagmamalasakit ninyo. Pero sinisigurado ko sa inyo na masaya na ako sa ganito. Paano kaya kung tumayo ka riyan at gumawa ng makakapagpasaya sa iba? Kagalang-galang na Ginoo, dapat makita ninyo kung gaano kasaya ang mga taong nakakausap ko. Tingnan nyo nga kahit kayo mismo, Ginoo, nakangiti rin. Hindi talaga makikita ng isang tao ang hindi niya gustong makita. At kaya naman umalis na ang gobernador. Sa kabilang banda naman,
Pakiramdam ni Taro ay talagang napaka-importante at napakataas niya. Ikinuwento niya sa lahat na dumaan ng gobernador para makipagkwentuhan at inalok pa siya ng trabaho. Mas lalo pa siyang pinalibutan at pinagsilbihan ng mga tao. Isang araw, isang mangingisda ang napadaan sa lugar niya. Gustong-gustong kumain ni Taro ng isda. Kaya naman, nagtanong siya. Uy! Ginoong mangingisda! Oh, mukhang magaganda ang mga huli ninyo ngayon ah. Siguro talagang napakagaling yung manghuli ng isda. Mga isda sila. Mahuhuli talaga sila sa lambat ng kahit sino. Pwede nyo ba akong pagluto ng isa mamayang gabi? Balita ko, napakahusay ninyo raw po sa pagluluto ng isda. Taro, sa halip na humilata ka rito buong araw, bakit hindi ka sumama sa akin bukas? Tuturuan kitang manghuli ng isda at kung paano tulutuin. Hindi ako namimigay ng kahit ano sa mga huli ko. Bumangon ka at kumilos at matuto, Taro. Ang mundo ay mas malaki kumpara sa mga kahoy na iyong hinihigaan buong araw. Ang mundo ay ang langit, mga ibon, mga ilog at mga puno. Kitang-kita ko na po sila kung nasaan ako. Maraming salamat. Taro, para kang ang dalawang palakang sina Osa at Kiyo, may kwento ako para sa'yo. Noong unang panahon, may dalawang palaka sa ating bansang Japan. Si Osa na nakatira malapit sa Pampang, sa lungsod ng Osaka. At si Kiyo na nakatira naman sa batis na umaagos sa bayan ng Kyoto. Pareho nilang gustong makita ang mundo. Gusto kong makita ang mundo, makita ang mga kayamanan at mga hiwaga nito. Ano kaya ang mayroon sa likod ng mga bundok na yon? Paano kung mayroong nabubuhay na hindi man lang namin maisip? Kaya naman, isang araw, ang dalawang palaka ay naghanda mula sa kanilang tirahan. Si Osa mula sa Pampang at si Kiyo mula sa Batis. Tumalon sila papunta sa kagubatan at nakarating sa bundok na naghihiwalay sa Osaka at Kyoto. Ang dalawa ay inakyat ang bundok sa panig nila. At maiisip mong pareho silang nagulat na may nakitang isa pang palaka sa harap nila pagdating sa tuktok. Naglalakbay ka rin ba? Ha? Ikaw naglalakbay ka rin? Pero kailangan mong aminin na ito'y nakakapagod. Oh, tingnan mo mga paa ko. Masakit at sugat-sugat na. Palagay mo ba ay may saysay ang paglalakbay? Hindi ba't ang mundo ay puro lang naman buhangin at dagat? Hindi ko alam. Ibig kong sabihin, puro ilog at puno lang ito. Sandali lang. Ano ang dagat? Oh, ito ay napakaraming tubig. Kagaya ng ilog? Siguro, makikita kaya nating mga palaka ang mundo mula rito sa tuktok? Alam mo, bakit hindi natin iunat ang mga binti natin para makatayo? Yung talagang unat na unat. Kung ganun, makikita mo ang aking lungsod. At makikita ko ang iyong lungsod mula rito sa tuktok ng bundok. At makikita ko kung ang dagat mo ay kagaya ng aking ilog. At makikita ko kung ang ilog mo ay kagaya ng aking dagat. Kaya nag-unat ang dalawang palaka. Nag-unat ng husto upang makita ang nasa malayo, upang makita ang kayamanan ng mundo para sa kanila. Humarap si Osa sa Kyoto at si Kiyo sa Osaka. Pero nakalimutan nila na palaka sila at ang mga mata nila ay nasa likod ng ulo nila. Kaya noong nag-unat sila at tinaas ang kanilang ilong sa langit, ay baliktad ang nakita nila at ang sariling mga lungsod lang ang natignan. Ang iyong ilog ay kagaya lang ng aking dagat. At ang iyong dagat ay kagaya lang ng aking ilog. Ribbit. Kaya naman, hindi nila nakita ang kayamanan ng mundo. Ikaw rin ba ay may mga mata sa likod ng iyong ulo, Taro? Noong gabing yon, hindi nakatulog si Taro. Hindi siya sanay ng pinagtatawanan. At noong inisip niya ang mga sinabi ng gobernador at mangingisda, alam ni Taro na tama sila.
Kaya nagdesisyon siya na hindi na siya dapat pagtawanan kailanman. Inimpake niya ang ilang bagay na mayroon siya at pinuntahan niya ang gobernador. Natuwa ang gobernador pero dahil si Taro ay wala pang nalalaman, ginawa siyang katulong ng hardinero ng palasyo. Nang magsimulang magtrabaho si Taro, napagtanto niya na gusto niya ito. Ang mga patak ng pawis sa kanyang noo, paghugas ng mukha ng malamig na tubig matapos ang araw ng pagtatrabaho, ang saya ng may natapos na gawain, ng may bagong natutuhan araw-araw, ang mga munting bagay na nagagawa niya para sa mga bulaklak pag nagtatanggal ng damo, pagdidilig at pagprotekta sa kanila sa mga insekto. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Taro na may silbi siya at kailangan ng mundo. At mahiwaga ang pakiramdam na yun. Nagtrabaho siya ng may dedikasyon at senseridad. Kaya natuwa sa kanya ang hardinero ng palasyo at pati na ang prinsipe, napansin siya. Sino ang lalaking yun? Siya po si Taro, ang pinakamahusay kong estudyante. Hindi niya lang inaalagaan ang mga halaman at bulaklak. Mahal niya ang mga ito ng buong puso. At iyon ay totoo. Ang mga matatamis na salitang nababanggit ni Taro dahil sa mga tao, ngayon ay kusang lumalabas sa bibig ni Taro bilang mga tula na binibigkas niya sa langit, mga bituin at kanyang kaluluwa. Ikaw ba o ang puso ko ang namumulaklak sa tuwa ng iyong kagandahan? Bawat gabi matapos lumubog ang araw at wala nang ibang gagawin sa hardin, binigkas ni Taro ang kanyang mga tula. Ang lahat sa palasyo ay nagtitipon upang marinig siyang tumula. Napakagandang mga salita. Saan kaya siya nanggaling? Sino ang kanyang mga magulang? Kaya nag-utos ang prinsipe ng imbestigasyon at nalaman nila na si Taro pala ay anak ng prinsipe, na noon ay biglang dinukot sa hardin noong siya ay sanggol pa lang. Ngayon na si Taro ay naging prinsipe na, mayroon na siyang isang hukbo ng mga tagapagsilbi. Pero si Taro ay maiging nagtatrabaho para sa kanya at sa kapakanan ng kanyang buong kaharian. At hindi na siya naging tamad kailan paman. At tulad ng sabi sa kanyang tula, Sa lahat ng kasiyahan sa mundo, ang pinakamatimbang ay ang malaman na ang kasiyahan ay dumadaloy sa iba sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. ang katamaran ay isang patibong. Pero kung makakawala tayo rito, magbubukas para sa atin ang isang magandang mundo. At makakahanap tayo ng kasiyahan kagaya na lang ni Taro.